guys! Welcome to another utang vlog, and kung kayo ay naghahanap ng mauutangan online, you came to the right channel. Since for today's video, isa na naman pong bagong online loan app ang ating ire-review. Ito ay walang iba kundi si Support Safe Loan online app by Excellent Era Lending Service Corporation. So itong online app na ito, na-release to itong January lang. But before we proceed, don't forget to like this video, and if bago ka pa lang sa channel ko, click on that subscribe button and hit on that notification bell to be notified for new videos. You can also follow me on Facebook and Instagram. So ano nga bang meron dito kay Support Loan at meron siyang mataas na rating sa Google Play Store, and meron din siyang 4.7 stars and more than 100,000 downloads na. Okay, if you want to know more about this online loan app, keep on watching this video. It's me, Rowella, and welcome back to my channel. So, isang utang vlog na naman ang pag-uusapan natin for today. Kaya nako, bago nyo i-download itong si Support Loan app, sisilipin ko kung ano nga bang meron dito at para ma-share ko din sa inyo kung okay nga ba talagang mag-apply ng loan dito. So, anyways, ang sabi ni Support Loan, pwede ka raw makahiram dito ng up to 20,000 pesos at yung interest rate nila is 0.06% per day. Tapos, ang loan term naman nila is 91 days. So, eto na naman tayo sa loan term na ito. Minsan nakakadalang maniwala sa mga loan terms na ito kasi sasabihin nila 91 days or 121 days. Pero ang totoo, ang loan term talaga nila is 7 days lang. Kaya tingnan natin itong si Support Loan kung nagsasabi nga ba ito ng totoo. At ito pa, zero hidden fees guaranteed daw dito kay Support Loan app. And meron din silang flexible payment plans. Kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa at ipapakita ko na sa inyo yung loan application process ko. Para ma-check din natin kung may katotohanan nga ba lahat ng sinasabi ni Support Loan. Siyempre, una sa lahat, ida-download muna ninyo si Support Loan sa Google Play Store. At ito ang unang bubungan sa inyo pag open ninyo kay Support Loan. Notice regarding collection of user data. So, after ninyong basahin yung notice regarding collection of user data, click nyo lang or tap nyo lang yung agree. And then, hihingiin din yung permission to access devices location, pati rin yung access sa calendar, phone call log, manage phone calls, at lastly, yung privacy agreement. After nyan, click nyo lang or tap nyo lang yung Get My Limit to start the registration process. So, as usual, need natin ibigay ang cellphone number natin para makapag-send si Support Loan sa atin ng OTP. Then, once ma-receive natin yung OTP, enter lang natin at tap on Get My Limit. And then, dadalhin na tayo sa pinaka-homepage ni Support Loan. So, makikita natin dito na ang maximum loan amount nga is 20,000 pesos at yung interest rate is 0.06% at 120 days daw na loan term. So, tap lang natin ulit or click lang natin ulit yung Get My Limit, tapos dadalhin na tayo sa unang step ng loan application. So, dito, ibibigay natin ang ating basic information kagaya ng educational background, email address, marital status, number of children, pati na din kung ilang loans ang meron tayo, at kung may overdue loans tayo in the last 6 months. And kung meron tayong overdue, syempre, kailangan nyo ilagay dito kung magkano yung total overdue amount at kung ilang days ka na ang overdue. And after nyo maibigay lahat ng basic information ninyo, click nyo lang yung next. Tapos, dadalhin na tayo ngayon sa second step ng loan application process kung saan hinihingi ang ating income information. Dito sa income information, dito ninyo ibibigay yung job status ninyo, industry, company name, company address, company phone number, salary type, salary payday, at monthly income. And then, after nyo maibigay lahat ng kailangang information, click nyo lang ulit yung next. Tapos, dadalhin na tayo ngayon sa third step ng loan application process, ang document information. So, dito sa third step na to, dito ninyo ibibigay yung valid ID ninyo at saka, syempre, yung facial recognition. Sa acceptable valid IDs, ang mga pwede ninyong isubmit ay ang mga sumusunod: driver's license, UMID, passport, national ID, TIN card or TIN ID, PhilHealth ID, SSS ID, PRC ID, voters ID, Pag-ibig ID at postal ID. So, pipili kayo dito kung ano yung ID na isasubmit ninyo. Then, after nyo makapili ng ID na isasubmit ninyo, click nyo lang yung to verify, tapos
ipapakita sa inyo yung instructions ng tamang pagkuha ng ID. So, dito, kailangan ninyong picturean yung front and back ng valid ID ninyo. Tapos, after nyan, automatic na ma-fill out yung ID number, gender, at date of birth. Pero, syempre, bago ninyo i-submit, double-check nyo muna kung tama yung information. So, kung tama yung na-capture na information, click nyo lang yung next. After nyan, dito tayo sa facial recognition. Tapos, after nung facial recognition, kailangan nyo mag-provide kay support loan ng 5 emergency contacts. Sa emergency contacts, ang pwede ninyong ibigay ay parents, couple or spouse, children, brothers, friends, at colleagues. Pero make sure na na-inform nyo muna sila na ilalagay ninyo sila as emergency contacts. Kasi minsan, itong mga agents ng online loan apps na ito, masipag silang tumawag. So, if hindi nila kayo makontakt, yung emergency contacts ninyo, i-contact nila. Pagkatapos niyan, dito naman tayo sa receipt information, kung saan mamimili kayo, kung paano ninyo gustong ma-receive yung pera na niloan ninyo. So, dito, pwede kayong mamili between e-wallet at bank transfer. Sa e-wallet, pwede ang GCash, GrabPay, at PayMaya. So, sa bank, alam naman natin na lahat ng registered banks dito sa Philippines, meron sila or meron dito. So, sa ganito, ang madalas na pinipili ko is yung e-wallet. Kasi para sa akin, mas safe and secure kapag e-wallet. Hindi kasi ako kampante na ibigay yung bank information ko. So, after natin maibigay yung GCash number natin, at pagka-click natin nung next, ito yung makikita natin. Congratulations, you have finished all the certifications. Hindi pa tayo approve nito ha. So, click lang natin yung apply now. And then, dito sa page na to, makikita natin na yung approve amount sa atin is 1,500. Grabe ah. Sa lahat ng online loan app na nasubukan ko, itong support loan ang may pinakamababang offer. Pero wag nyo munang i-accept basta-basta yung loan offer hanggat hindi ninyo na-check yung loan details. Kasi baka mamaya pagka-click ninyo ng apply now, magulat ka na lang na ang baba ng amount na na-receive ninyo. Yung pala, ang laki ng naibawas sa inyo. So, para ma-check nyo yung loan details, click lang natin itong arrow sign na ito. So, dito sa loan details, nakalagay dito sa loan term is 120 days at amount na marireceive natin is 930 pesos na lang. Grabe yan, 930 pesos na lang. So, my goodness. Ang liit na nga ng na-approve na amount sa atin, ang laki pa ng bawas or ng ikakaltas nila. Kaya ang liit nung na-receive natin kasi kakaltasan ka pa nila ng service fee na 570 pesos. So, wala kang interest pero ibinawi naman nila sa service fee. Tapos, yung first payment natin is after 7 days for 1,485. Tapos, yung second payment natin is sa September 18 pa for 15 pesos. So, para lang masabi na 120 days yung loan term mo. Pero yung totoo talaga is 7 days. So, nahiya pa sila, no? So, para sa akin, yung mga ganitong klaseng online loan apps is X. Ayaw na ayaw ko sa mga online loan app na kagaya nito na ang laki ng ibinabawas nila. Tapos, 7 days lang yung loan term. So, yung mga ganito, napaka-misleading ng ads na nilalagay nila. Kaya naiengganyo yung ibang tao na mag-apply ng loan dito. Pero this is just my opinion ha. Nasa sa inyo pa din kung itutuloy ninyo yung pag-apply ninyo ng loan dito kay support loan. Pero para sa akin kasi ayoko talaga ng mga ganitong online loan apps eh. And sana makatulong itong video na ito sa pagde-decide ninyo kung itutuloy nga ninyo yung pag-loan ninyo dito kay support loan. And para sa mga nakapag-loan na dito, you can share your experience by commenting down below. Para mabasa rin ng ibang viewers natin at para magkaroon din sila ng idea kung okay nga ba talagang mag-apply ng loan dito. If you have questions or suggestions na online loan app na gusto ninyong i-check ko or i-review ko, mag-comment lang kayo. But before we end, don't forget to like this video, and kung bago ka pa lang sa channel ko, click on that subscribe button and hit on that notification bell to be notified for new videos. You can also follow me on Facebook and Instagram. Thank you guys! See you in my next video. Bye! Bye!